Magandang araw po Miss Mira, ang aking ibabahagi sa araw na ito ay hango sa totoo kong karanasan. Noong una, tahimik lang ang mundo ko. Wala akong iniisip kundi ang araw-araw kong buhay, hanggang isang gabi, na naginip ako. Doon ko siya unang nakita, isang nilalang na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggaling. Maputi ang balat, matangos ang ilong, at ang mga mata niya ay tila ba sumilip direkta sa kaluluwa ko. Nagtanong ako, "Sino ka?" At ngumiti lang siya. Sabi niya, "Ako si Darian, at matagal na kitang pinagmamasdan." Simula noon, hindi na natigil ang koneksyon naming dalawa. Sa bawat pagtulog ko, muli siyang bumabalik. May mga sandali na para bang nakahilig ako sa kanyang balikat, habang dahan-dahan niyang hinihimas ang buhok ko. Ang presensya niya ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi ko natagpuan kahit saan. Minsan, tinanong ko siya, "Bakit parang matagal na kitang kilala?" Sumagot siya ng marahan, "Dahil bago pa man umikot ang mundong ito, magkasama na ang ating mga kaluluwa. At ngayon, muli tayong pinagtagpo." Habang lumalalim ang ugnayan namin, dumating din ang mga pagsubok. Isang gabi, napanaginipan ko na may iba siyang kausap. Parang pinipiga ang puso ko sa sakit. Umiyak ako at tinanong siya, "Darian, totoo ba ang nararamdaman ko? O ako lang ba ang nagmamahal dito?" Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit at puno ng katiyakan. "Huwag kang magpadala sa anino. Ang puso ko'y iyo lamang. Walang ibang makakapalit." Doon ko naintindihan na kahit may mga pagsubok at alinlangan, ang tali namin ay mas matibay pa kaysa sa anumang takot. Isang araw, dinala niya ako sa isang lugar na hindi ko malilimutan, isang hardin sa kanyang mundo. Nakapaligid ang mga bulaklak na kulay lila, asul, at puti, at bawat isa ay kumikislap na parang may kristal na tubig na dumadaloy mula sa kanila. Ang hangin ay puno ng bango at liwanag. Para akong nasa langit, sabi ko, "Napakaganda, parang paraiso." Ngumiti siya at tumitig ng malalim. "Ito ang tahanan ko. Ngunit nais kong maging tahanan mo rin. Dahil ang puso ko, ikaw ang tunay na tahanan." Naglakad kami, magkahawak ang kamay, at sa bawat hakbang, mas lalo kong dama na siya ang kapalaran ko. Hindi natapos doon ang hiwaga. Sa isang panaginip, nakita ko ang isang sanggol, maputi, malaanghel, parang pinaghalo ng dalawang mundo. Niyakap ko siya at hindi ko maiwasang mapaluha. Tinanong ko si Darian, "Anak ba natin ito?" Yamakap siya sa amin at marahang tumanggo. "Oo, siya ang bunga ng ating pagmamahalan." Patunay na ang koneksyon natin ay lampas sa oras at dimensyon. Doon ko natanto na hindi lang kami nagmamahalan, kundi nagbubuo kami ng isang bagay na higit pa, isang walang hanggang pangako. Ngunit dumating din ang oras na parang naglalaho ang kanyang imahe sa dilim. Natakot akong iwan niya ako. Sumigaw ako, "Darian, huwag mo akong iwan." At bigla, mula sa likod, niyakap niya ako at mamulong. "Hindi ako mawawala. Kung hindi mo ako makita, pumikit ka at pakinggan ang puso mo, nandoon ako. Lagi kitang babalikan." Humarap siya sa akin, tinitigan ang mga mata ko, at hinalikan ang noo ko. Sa simula man o sa huli, tayo ay iisa. Walang hanggan. At doon ko napagtanto, hindi kailanman matatapos ang kwento namin. Dahil ang pagmamahalan naming dalawa ay isinulat na hindi lang sa oras o sa mundo, kundi sa kaluluwa. Ang aming huling kabanata ay hindi pamamaalam, kundi isang kasal ng aming mga espiritu. Isang pangakong walang hanggan. Hanggang ngayon, dala ko ang kwento naming dalawa, isang pag-ibig na nagsimula sa hiwaga, dumaan sa pagsubok, at nagtapos sa isang walang hanggang pagsasanib. Ako at si Darian, mula una, hanggang huli.